Nagplano ba si Courtney Bartholomew at ang amain niyang si Bradley Bartholomew na patayin si Rebecca Park at kunin ang hindi pa niya isinisilang na sanggol? At nang sila ay mahuli, nagturuan ba sila ng masasamang pag-amin na parehong sinisisi ang isa't isa sa pananaksak at sa brutal na cesarean section? May bagong impormasyon mula sa mga dokumento ng korte na nagpapakita ng matinding palitan ng salaysay ni na Bradley at Courtney. Tatalakayin namin ito kasama si dating state attorney Dave Aronberg. Welcome sa sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. May isang wild at lubhang nakakabahalang kaso mula Wexford County, Michigan na dapat nating pag-usapan. Kung sinusubaybayan mo kami sa sidebar, tiyak matatandaan mo ito. Sentro ng paratang si Rebecca Park, 22 anyos na 38 linggong buntis ng iulat na nawawala noong unang bahagi ng Nobyembre. At ang inilarawan ng pulisya bilang isang desperadong kaso ng nawawalang tao ay sinasabing mabilis na nauwi sa isang bangungot ng pagpatay, kasinungalingan at pagtataksil. Ang mga kasong isinampa ng taga-usig. Ayon sa reklamo, natagpuan ang katawan ni Rebecca ilang linggo matapos sa isang masukal na lugar. Ayon sa autopsy na binanggit sa mga affidavit, siya ay pinagsasaksak ng maraming beses at ang kanyang sanggol ay inalis mula sa kanyang sinapupunan. Ayon sa mga dokumento ng korte, ang investigasyon ay nagdala sa mga investigador sa isang magulong kasaysayan ng pamilya at mga lihim na relasyon at kung ano ang tinawag nilang pagdagsa ng sinadyang maling impormasyon. Sa simula, nakatuon ang investigasyon kay Kimberly Park, kapatid ni Rebecca at unang nag-ulat ng pagkawala niya. Ayon sa affidavit para sa pag-aresto kay Kimberly, pabago-bago ang kanyang kwento. Sa huli, umano'y inamin niya na nagsinungaling siya sa pulisya, sinabing pinakain siya ng maling kwento ng nobyo ni Rebecca na si Richard Fowler upang ilihis ang hinala sa kanilang tunay na ina na si Courtney Bartholomew at sa asawa nito na amain ni Rebecca, si Bradley Bartholomew. Kasama na sa affidavit ng pag-aresto kay Kimberly ang umano'y pag-amin niya na sinabi ni Fowler sa kanya na siya ang pumatay kay Rebecca. Pero mahalaga, parang walang nangyari sa mga paratang ng pagpatay kay Fowler. Yung kasong pagpatay na una niyang kinaharap, open murder, mukhang ibinaba na. Tila natigil ang kaso laban sa kanya sa ngayon. May kaso siya ng droga, pero ayon sa autoridad, sina Courtney at Brad ang responsable. Sabi ng investigador, unang layer pa lang to. Ang mas mabibigat na paratang ay nasa kaso laban kina Bradley at Courtney Bartholomew. Kinasuhan sila ng first-degree murder, torture, illegal na pagkakakulong at iba pang kaso. Nakakatakot talaga ang mga affidavit ng probable cause na sumusuporta sa mga kasong iyon. Ikinuwento nila ang planadong krimen na dadalhin si Rebecca sa kanilang bahay. Ayon sa magkaibang salaysay ni na Bradley at Courtney sa pulisya, ikinuwento sa mga dokumento na isinakay si Rebecca sa truck, dinala sa liblib na daan at sinaksak. At pagkatapos habang nandoon siya, umano'y buhay pa, isinailalim siya sa parang cesarean section para tanggalin ang kanyang sanggol. Ayon sa mga dokumento, hindi raw nabuhay ang sanggol, ngunit hindi pa rin ito natatagpuan. Nakakagulat sa mga affidavit ang paglalarawan kina Bradley at Courtney. Pagkapasok sa kustodya, agad silang nagtuturuan at nagbabangayan sa hiwalay na interview, at buod ng detective ang kanilang mga pahayag. Ipinapakita nito ang isang nakakakilabot na sitwasyon ng turuan. Siya ang may sabi na pareho nilang sinisisi ang isa't isa sa pananaksak at sa pagkuha ng sanggol mula sa sinapupunan. Sabi ng isa, plano ito ng paghihiganti kay Fowler. Ayon naman sa isa, may kinalaman ito sa pagnanakaw ng sanggol. Ang mga tala ng mga detective mula sa mga panayam na iyon ay naglalarawan ng isang eksena ng kalupitan. Kaya't ang mga paratang ay naglalarawan ng isang sitwasyon kung saan may isang batang inang pinatay, isang sanggol na inalis mula sa kanyang sinapupunan na patay na, isang kapatid na babae na umamin umano sa pagsisinungaling sa pulis, isang nobyo na idinadawit ng iba sa pagtatakip, at ang tunay na ina at amain na tila nag-aakusan sa isa't isa mula sa kanilang mga selda sa kulungan. Gusto mo bang makita kung paano pinagdugtong ng mga detective ang kasong ito? Alam kong komplikado. Ang mga dokumento ng korte, lalo na ang affidavit ng probable cause, ay naglalaman ng hilaw at di-edit na salaysay. Nasa mga dokumento ang lahat, para matulungan tayong maintindihan ang legal na gulong at mga paratang. May kasama tayong eksperto dating Palm Beach County State Attorney Dave Aronberg na nandito ngayon. Salamat sa pagpunta, Dave. Pinahahalagahan ko ito at sigurado akong marami ring humahanga sa trabaho mo. Meron ka ring Substack. Solve it, Jesse. Oh, Dave Aronberg.
DAVARONBERG. Nasa Substack ako. Tinatawag ko ang sarili ko bilang Florida Lawman at nagpapasalamat ako sa pagbanggit. Makikita nyo rin ako gumagawa ng mga video sa YouTube para sa Legal AF at Midas Touch Network. Ito ang dahilan kung bakit mahal ka namin. Alam mo, ako, meron kang mahusay na kaalaman sa pagsubok na ayusin ang isang komplikadong kaso. Gusto kong magsimula dito. Ang unang inaresto sa kaso ay si Kimberly Park. Hindi dahil sa pagpatay kundi sa umano'y pagsisinungaling sa mga autoridad. Ito ang kapatid ni Rebecca. Siya ang unang nag-ulat ng pagkawala ni Rebecca, ngunit ayon sa affidavit ng aresto, si Kimberly ay nakipag-ugnayan sa detective sa buong investigasyon. Pagkatapos, sa live broadcast sa social media, inakusahan niya si Courtney at amay niyang si Bradley na sangkot sa insidente. Nang tanungin siya ng pulis, sinabi niyang sina Courtney at Bradley ang tumama kay Rebecca sa ulo, nagdulot ng seizure at pinakuha ang katawan sa isang kaibigan. Ayon sa affidavit, ilang araw matapos matagpuan si Rebecca, binago ni Kimberly ang kanyang kwento sa isang panayam. Gusto kong tingnan ang dokumentong yon, kinukwento doon ang bago niyang pahayag at sinabing, sabi ni Park noong Nobyembre 4, 2025 sa bahay ni Richard Fowler, inamin ni Fowler na pinatay niya si Rebecca Park at nais niyang protektahan si Kimberly sa hindi pagsabi ng detalye. Sinabi ni Park na hinihikayat din siya ni Fowler na iligaw ang investigasyon. Kaya siya nagpapakalat ng maling impormasyon sa mga live broadcast sa social media. Sinasabi rin niya na itinago si Rebecca sa ibang lugar pero sinuri na ito ng autoridad at walang ebidensya na sumusuporta. Dave, parang kabaligtaran talaga ito at nakakalito kung bakit siya magsisinungaling umano. O siguro pinoprotektahan niya ang ina niya noong una, pero laging nagbabago ang kwento kaya mapapaisip ka kung may problema sa pag-iisip ang kapatid na babae. Magiging problema ito sa mga taga-usig dahil maraming sangkot at nagtuturuan ng mga tao. Kapag ginawa mo yon, pwedeng magdulot ng pagdududa. Kahit na malinaw na ngayon na isa itong karumaldumal at kakilakilabot na krimen na ginawa ng mga siraulong tao, at marami talagang motibo na sangkot dito. Hindi naniniwala ang mga autoridad na sangkot si Fowler sa pagpatay. Una siyang inaresto sa open murder pero mukhang ibinaba na ito. Kaso lang sa droga ang kinakaharap niya, kaya hindi nila pinaniniwalaan ang kwento niya. Napapaisip ako kung mapagkakatiwalaan siyang saksi sa paglilitis, lalo na kung nakipag-ayos siya tungkol kina Courtney at Bradley at kung totoo siyang tagapagsalaysay. Hindi siya mapagkakatiwalaan dahil nagsisinungaling siya sa pulis. At saka may mga tao, nakita ko si Fowler na ini-interview, hindi siya mukhang kapanipaniwala at ngayon pati ang kapatid na babae ay hindi rin mukhang kapanipaniwala. Kaya mapapaisip ka kung may saksi silang gusto ng mga piskal, yung parang tagapagsalaysay ng buong kwento, yung taong gumagabay sa hurado kung ano talaga ang nangyari. Medyo komplikado dito dahil sa dami ng tao at gumagalaw na bahagi. Medyo problema ito para sa mga taga-usig. Kahit ano pa ang ebidensya, yun na yun. At pag-usapan natin yan. So yun lang ang sinasabing kaso ng obstruction. Tama ba? Ngayon, ang tunay na ina ni Courtney at asawa niyang si Bradley ang nahaharap sa paratang ng pagpatay. Kinasuhan sila ng first-degree murder at torture. Meron ding nakakakilabot na kaso na may kinalaman sa pag-atake sa isang buntis na nagdulot ng pagkalaglag o pagkamatay ng sanggol sa sinapupunan. Sa gitna ng probable cause affidavit kay Bradley, narating natin ang puso ng kaso. Ito ang mga panayam kina Bradley at Courtney matapos silang madakip. Ayon sa affidavit na nagsasabing sila ay in-interview ng magkahiwalay. Hindi na nakakagulat yon. At Dave, dito na nagiging talagang masama at nakakakilabot ang lahat dahil agad nilang sinisisi ang isa't isa at isinulat ng detective na ang mga kwento nila ay klasikong sabi niya. Pero malinaw na may bangungot na twist ito kaya gusto kong puntahan ng eksena. Gamit ang affidavit, sinasabi dito na sa panayam kay Bradley, siya muna ang nagturo kay Courtney. Sinabi niya, sigurado akong si Courtney ang sumaksak dahil may hunting knife siya. Patuloy pa rin siyang nag-akusa ayon sa affidavit na nandoon siya. Sinabi niya na si Courtney ang sumaksak at gumawa ng marahas na C-section kay Rebecca at nasaksihan niya ito. Nangyari ito sa likod ng bahay nila at gusto raw ni Courtney ang sanggol para sa kanya. Sa ibang interview kay Courtney na nakasaad din sa affidavit, iba raw ang kwentong sinabi niya. Nang tanungin siya, anong tingin mo ang ibig sabihin ni Bradley? Ayon sa kanya, malamang sinasabi niya na pareho silang dalawa at pagkatapos ay inilalahad niya ang sarili niyang version. Ayon sa kanya, si Bradley raw ang humila kay Rebecca palabas ng kotse, inilagay siya sa truck, siya raw ang sumaksak kay Rebecca at siyang naglabas ng sanggol. At na sinasabi niya na sinabi raw sa kanya na ito ay paghihiganti laban kay Richard Fowler dahil sa relasyon nito.
o di umano'y relasyon. Dave, bilang taga-usig, paano mo pinoproseso ang impormasyong yan? At sinasampahan mo sila ng kaso kahit nagtuturuan sila sa isa't isa? Minsan hindi mo talaga alam kung ano ang totoo. May mga taong hindi nagsasabi ng totoo, kaya pareho mo silang sinasampahan ng kaso. Pwede mong kasuhan silang sabuatan dahil kailangan dito ang kasunduan ng dalawa o higit pa. There's malinaw na kilos na meron dito. Sinampahan din nila ng kaso ng sabwatan. Oo, kaya mo yan ginagawa. Para sa akin, sabuatan ay pabor sa mga piskal dahil pwede kang makakuha ng hatol kahit di mo alam ang tunay na pumatay. Pwede mo rin silang kasuhan bilang mga pangunahing sangkot kung pareho silang kasali sa planong ito. Pero mukhang sinasabi ni Courtney na pareho silang kasali habang sinasabi ni Bradley na hindi, si Courtney lang ang kasali. Kaya, papasok ba ang alinman sa mga pahayag na ito sa paglilitis o malilito lang ang hurado? O B, sinasabi lang ba ng mga piskal na pareho silang responsable na sinaksak si Rebecca at tinanggal ang sanggol mula sa kanyang sinapupunan? Hindi ba nila tinutukoy kung sino ang gumawa ng alin? Well, papasok na ang mga pahayag. Oo. Hindi ito narito dahil ito'y pahayag ng akusado, isang kalabang partido. Na hindi mahalaga kung gusto ng mga piskal ang mga pahayag dahil ipapasok pa rin ito ng depensa. Ugang ginuman ang kinakatawan nila ay magsasabi, tingnan mo ang pagkakaiba ng mga version. Lahat ito ay makatwirang pagdududa. Gusto mong malito ang hurado para magtaka kung sino at bakit ginawa ito, lalo na ng isang ina sa anak na babae. Sabi mo, kapag sabay nilitis, magtuturuan ng mga abogado ng depensa sa isa't isa. Sila ba ang responsable? Parang parehong nililitis. Sabay o magkahiwalay? Oo, syempre magkahiwalay, tama ba? Do ang pinakamagandang depensa nila kaya may kanya-kanyang abogado sila dahil may conflict kung iisa lang ang representante. Pareho silang magtuturuan na siyang pinakamalakas nilang depensa. At ngayon may dagdag ka pang problema dahil sa anak, kapatid ng biktima na nagsasabing, hindi, si Fowler ang gumawa, si Fowler ang may gawa. Kaya may tatlo ka ng posibleng suspect sa pagpatay na ito. Bahalaga ang sabwatan para sa mga piskal dahil di mo na kailangang tukuyin kung sino ang pumatay. Gusto kong talakayin ang isinulat ng detective tungkol sa ebidensyang sinasabing salungat sa naunang kwento at sumusuporta sa ilang bahagi ng krimen. Ayon sa dokumento, sinabi ni Courtney sa mga pulis na umalis si Rebecca sa bahay niya sakay ng isang misteryosong itim na sedan na may tinted na bintana. Isa itong kwento na nagdala sa mga investigador sa maling direksyon dahil kalaunan sa isang panayam, ayon sa affidavit inamin niya. Kinumpirma ni Courtney kay Detective Lieutenant Pisker na imbento lang ang kwento ng itim na sasakyan at inilalahad ng affidavit ang mga kilos na nagpapakita ng kamalayan sa kasalanan ayon sa mga detective. Ayon dito, isang state trooper habang sinisiguro ang kanilang bahay ang nakarinig kay Courtney na sinabihan si Bradley na sinunog kamakailan ang mga seat cover ng kanilang puting Ford F-150 truck dahil sa natapunan. Batay sa cellphone records na nakuha sa search warrant at affidavit, parehong device ay nasa lugar ng natagpuan si Rebecca nung gabing nawala siya. Isa sa pinakanakakatindig balahibong detalye sa forensic ay ang autopsy report. Sige, ayon dito, si Rebecca ay nagtamo ng maraming sugat mula sa matalim na bagay at ang kanyang tiyan ay binuksan gamit ang fetus abscene. Ngunit binanggit din dito ang isang kakaibang natuklasan na ang kanyang tiyan ay naglalaman ayon sa ulat, napakaraming asul-berde at parang tisa na latak. Dave, klarong pinatay siya at malupit ang ginawa sa kanya. Yung sanggol, no, sabi sa mga ulat, patay na raw, hindi rin natin alam kung nasaan. Pero ito, yung forensic na ebidensya, yung actual na ebidensya dito, ano ang sinasabi niyan tungkol sa kwento? Sa tingin ko, magagalit ang mga hurado. Magagalit talaga sila kapag narinig nilang pinatay ang sanggol sa ganitong paraan at pinutol pa ang tiyan ng ina. Gusto talaga nilang may managot, kaya makakatulong ito sa prosecution. Ang problema, kahit na mukhang hindi naman matalino ang mga akusado, sa totoo lang baka tuso rin sila. Dahil dito, posible silang makakuha ng reasonable doubt dahil maraming paliwanag at pwedeng iturong ibang tao. Pwedeng ang kapatid, si Fowler, pwedeng ang asawa o ang ina. Maraming nangyayari kaya dapat tutukan ang hurado at panatilihing nakatuon sila sa mahalaga. Hindi mo kailangang tukuyin ang pumatay, kundi patunayan lang na may pagpatay at kasunduan. Ang totoo, ang magkasama silang nandon ay may ibig sabihin na bakit siya nandon. Ang asawa ng ina, ano ang ginagawa niya ron? Kung hindi siya sangkot, inosente lang ba siyang nakatayo roon? At talagang nakakalito kasi may mga paratang, parang bakit siya makikisangkot? Kung si Fowler, may mga paratang nasangkot siya may relasyon siya sa maraming babae.
sa kasong ito. Parehong magkapatid. Oo, parang iniisip ko rin, plano ba ito ng paghihiganti o gusto lang talagang angkinin ni Courtney ang bata para sa sarili niya sa kakaibang paraan? Pero tinamaan mo yon. Mahalaga yan dahil gustong malaman ng mga hurado kung bakit kahit di naman kailangan hindi elemento ang motibo sa kaso ng pagpatay pero gusto pa rin ng hurado at malakas na dahilan yan. May baliw kang ina na gusto ang bata para sa kanya, parang horror movie ang eksena. At muli, kung nagsasabi siya ng mga bagay na hindi sinusuportahan ng ebidensya, nagiging tanong talaga kung susubukan ba nilang ayusin ito at bumuo ng isang direkta at malinaw na kwento at teorya kung ano ang nangyari kay Rebecca at sa batang ito para ipaliwanag sa hurado. Depende sa ebidensya. Malinaw na pwede kang mag-focus sa isang tao dahil doon tumuturo ang ebidensya, pero hindi pa kompleto ang ebidensya natin. Kung ganon, maaari mong gawin yon. Pero kung ito ang pinag-uusapan natin ngayon, mas maganda siguro na huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang paraan lang, isang paliwanag lang. Sabihin mo lang na nandoon sila, nagkasundo sila, walang inosenteng nakatayo lang dito. Lahat sila ay mananagot dito. May tanong pa, di ba? Si Richard Fowler, nobyo na unang itinuro ni Kimberly pero binawi rin at sinabi niyang umamin sa kanya, ay hindi na kinasuhan ng pagpatay ngayon. Sa katunayan, mukhang ibinaba na ang mga kasong pagpatay. Inaresto siya dahil sa mas lumang kaso ng droga. Ayon sa affidavit ni Kimberly at pahayag ni Bradley at Courtney na nagtuturuan, palaging lumilitaw ang pangalan niya sa kaso bilang posibleng motibo, kasabwat, target ng paghihiganti o manipulator. Base sa mga dokumentong ito, mapapaisip ka kung may magbabago ba tungkol sa kanya. Oo, at kaya ko nasabi na lahat kasi hindi ko alam kung ilan talaga ang mga tao. Ibig kong sabihin, sila lang ba dalawa o kasali rin si Fowler? Kaya sa tingin ko, posible na ibalik nila siya. Nung napanood ko ang unang panayam kay Fowler, nung nawala ang biktima, parang mapanlin lang siya. Sabi niya, pwede mong tanungin kahit sino, lagi kaming nagte-text, nag-uusap, parang sobra siyang defensive, di ba? Kaya sa tingin ko, may posibilidad na mas mabigat pa ang ikaso sa kanya, pero kahit ano pa man, mabigat pa rin ang kaso niya. Tingnan mo, sa huli, ito ay isang napakasamang pagpatay. Ibig kong sabihin, kahit bago pa may naaresto at napag-usapan ang pagkakatagpo sa katawan niya, agad pumapasok sa isip mo ang pinakamasamang nangyari. Sa kabutihang palad, nakumpirma na ito ng mga affidavit tungkol sa nangyari sa kanya at sa sanggol. Nakakatakot isipin. At ang idea na ang mga mahal sa buhay ay maaaring responsable, talagang hindi mo maisip. Dave, salamat sa oras mo. Pinahahalagahan ko at natutuwa akong pumunta ka. Dave Arenberg, mga kaibigan, salamat. Salamat, Jesse. Pinahahalagahan ko ito. Yan lang muna para sa inyo dito sa Sidebar. Salamat sa pagsama, mga kaibigan. Gaya ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o iba pang podcast platforms. Maaari ninyo akong sundan sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Makakausap ko kayo sa susunod.